So, Timberwolves at saka Mavericks, no? So, game 1 ng West Finals. So, dun mo makikita gaano kagaling si Luka Doncic at saka si Kyrie Irving. No? Kasi napagsasamantalahan nila yung drop coverages. Pag nag-help, love. Pag hindi nag-help, tuloy-tuloy ka. At saka, mga shooter hindi lang siya 3-point shots meron siyang mid-range. So pag nag-go under yon, pag medyo itutuloy, ida-drive lang ng konti, then shoot from the elbow. Shoot from the pinch post yung ginagawa nila. Magaling talaga si Luka. And how could you stop? Yun na yung galing ni Kyrie Irving. Yun yung nagdala doon. At saka yung mga tira ng Dallas, lalo na yung mga hustle plays nila, yung lively. Yung si PJ Washington, crucial din kasi mga 3 points nun. So marami naman nag-contribute sa Dallas, lalo na yung depensa kasi lumamang pa yung Timberwolves. Mahirap bantayan yung team na may dalawang Twin Towers. Pero to counter that, you have to have players with good knowledge of the ball screen. Ibig sabihin, alam nila kung paano gumamit ng ball screen, alam nila kung paano mag-create of the dribble, at saka syempre yung mga spot up shooters nila kailangan pumasok yung mga tira, which is nangyari. Kasi kung hindi mo maipapasok yung 3-point shots, hindi lalabas si Kat, hindi lalabas si Gubi. Pumapasok yung tira, so kinukuha lang nila yung depensa, libre na yung shooter. At saka hindi lang kick out yun, may flare screen pa ako nakita. May flare screen pa ako nakita na talagang siniset up yung 3. Okay, tsaka makikita mo talaga yung galing ni Kyrie mag-dribble. Yung galing ni Kyrie tsaka ni Luka mag-dribble, yun ang nagdadala doon because they can go anywhere at the court. Tingnan na lang natin kung ano ang adjustment ni Anthony Edwards kasi gusto rin yung depensahan si Kyrie. Well, athletic ka pero Kyrie is a guy who knows how to finish with both hands. So kahit mataas kang tumalon, Kyrie can use both his hands para pasabitin ka. So yun lang po.